Nalipat na rin natin sa bago nilang kulungan ng ating mga alagang biik. Pati na rin ang mga inahing baboy na buntis at si Max na ating bulugan ay nandito na rin sa bago nilang kulungan. So kung ano to eh. Anong date niyan? Ay lampas na ito 90 days. Lampas na 90 days. Yan mga kamangyan, dahil tapos na ang pinagawa natin na kulungan, ay ililipat na natin itong ating mga alagang baboy. Nagpatulong na rin tayo na maglipat nitong mga alaga natin baboy dito sa dalawang tao natin na gumawa ng kulungan nila. Nauna na nating nailipat si Max na ating bulugan at susunod naman itong si Bernadette. Ang gagawin natin ay tatalian lang natin at papalakarin papunta doon sa bago nilang kulungan. Binigyan muna natin itong dahon ng saging para ating matalian. Hindi kasi sanay sa tali itong ating mga alagang baboy, kaya medyo mahihirapan tayo maglipat sa kanila. Iniiwasan rin natin silang ma-stress dahil buntis itong ating mga inahing baboy. Ito nga si Bernadette ay nasa 95 days na ang kanyang pagbubuntis. Nag-ready na rin tayo ng pagkain. Ipapaamoy natin dito kay Bernadette para sumunod siya sa atin. Nung nagkaroon ng ASF dito sa aming lugar at nilipat natin sila ng kulungan dito, ay ganito rin ang ating ginawa. Pinalakad lang natin sila at dahil nga may dala tayong pagkain ay sumunod naman sila sa atin. Medyo nahihirapan pa tayong palabasin si Bernadette sa kanyang kulungan, pero kapag nasa palaya na ay susunod na yan sa atin. Mga mababait naman itong mga baboy natin kahit hindi sanay sa tali. Sa umpisa lang talaga tayo mahihirapan. Ngayon lang ulit kasi nakalabas itong ating mga alagang baboy. Makain na yung damo eh. Oh, malaki din tingnan na yun. Abo. Walang pa sa tubigan para maka ano. Pag nabusog yan sa damo ah. Yan mga kamangyan, sumunod na rin si Bernadette. Maaga pa natin silang nilipat. Ngayon ay mag-aalas 7 pa lang ng umaga. Hindi pa masyadong mainit. Para hindi naman mapagod itong ating mga inahing baboy. Mga buntis pa naman sila. At malayo-layo rin ang kanilang lalakarin papunta doon sa bago nilang kulungan. May pangalan yan, si Bernadette yan. Yun ang maganda. Bernadette! Diretso mo na dun sa nahan para hindi ba kadaka sa damo. Iba na pag mainit ang ano, kamera. Kakatapos lang rin umulan dito sa aming lugar, kaya basa at may tubig na kaunti itong nilalakaran ng ating mga inahing baboy. Sinasamantala natin ang paglipat ng ating mga alagang baboy habang hindi pa malalim ang tubig dito sa palayan. Malapit na yan mga anak. Paganaan ko na eh. Sabihin naman ng baboy may nagkasunod dun sa likod ko. Hindi, wala nga medyo. Camera lang ito.
Camera lang na ito. Magalipat nga ng tirahan. Magalipat nga ng tirahan, tingni oh. Hindi na tayo nahirapan magpasunod dito sa alaga nating baboy na si Bernadette. Kahit sa pilapil ay lumalakad na rin siya. Malaki na yung tiyan. Saan punta mo? Bahay? Bahay tirahan? Ilagay ako dyan, no? Dalawang buwan, dumalaga. Yan mga kamangyan, nakarating na rin tayo sa bago nilang kulungan. Ito na ang bagong kulungan ni Bernadette. Dito na rin natin siya pinakain. Gutom na gutom si Bernadette. Nagutom siya sa paglalakad. Malayo rin kasi ang kanyang nilakad. Buntis siya ba? Oh, buntis to. Sunod na buwan, adjust mga anak. Mabait din ay. Sunod lang siya. Mahirap lang talaga pag palabas doon. Pag nakaalis na rin. Pag nakaalis na, sunod na lang. Yun o, palagyan natin ng kwan sa kwan, sulalim pa yun. Oh, magsuot yan dyan. Suot yan eh. Gahiga yan eh, ganun oh. Ganun ang pasuot niya, oh, pahiga. Higa. Oh, nakakita ka na ng kamukha mong baboy. Oh, tingnan mo pag tumayo yan, Lon. Lampas pa sa akin yan. Takas pala yan. Dapat pala ito, no? Dito, yung buhatin na lang yon, dalawang dumalaga. Diyan ko na ilagay para pag... Hindi sila dyan. Hindi, magkasama lang. Oh, magkasama sila. Pag nakastahan na, Magwiwalay. hatiin ko lang yan. Hindi sila maniwalang baboy. Kaya na yun, Lon, oh. Kaya. Mahirap niyan pag tumayo, kainin niya yung kugon. Ubus yung kugon. Lagyan natin ang kawayan doon kung gano'n o. Sa ilalim. Doon lang banda. So hindi baga sa Abot sa kugon. Ang susunod naman na ating ililipat ay itong si Gina. Diyan o dito. Pwede ay. Tanggalin mo to. Hero. Akin na. Yung pang taboy. Kapag ibang tao ang may dalang pagkain ay ayaw sumunod nitong ating mga alagang baboy. Dahil siguro sa hindi nila kilala. Okay lang yung sa leg. Ayaw. Ako na. Kaya tayo na ang nagdala ng pagkain para sumunod itong si Gina. Sumunod naman siya sa atin. Marunong talaga itong ating mga alagang baboy. Alam nila at kilala nila kung sino yung tao na susundan nila. Sa mga inahin natin at sa bulugan na si Max, ay si Gina ang pinakahuli nating dadalhin sa bago nilang kulungan. Apat na balik na kami. Kaya medyo mainit na ang araw dito sa ating area. Sabi nga kanina ng tatay ko, dapat nagsabi daw kahapon pa huwag pakainin. Dapat nagsabi daw ako sa iyo, huwag pakainin. Hindi daw yun magkasunod sa kwan eh. Sumusunod na lang rin sa atin si Gina. Katulad rin ng ibang mga alagang baboy natin. Tulad nung dalawang inahin at ni Max na ating bulugan. Isang tip lang mga kamangyan, kung gagawin nyo ito ang paglilipat ng inyong alaga at palalakarin nyo lang, ay huwag nyo munang pakakainin ang inyong alaga para sumunod ito sa inyo kapag ililipat nyo na. Hindi na kayo mahihirapan sa paglilipat. Yung mga mangyan banding baboy, ganyan lang pag napakasta. Oo.
Nahila lang. Nakarating na rin si Gina dito sa bago nilang kulungan. Diyan sila. Tira. Bukay dyan. Namas yan, hatayan. Namas yan. Ayan, ang bukay dyan. Ayan, naman din. Ay. Alwan. Ginutom si Gina sa layo ng kanyang nilakad at sa init na ng araw. Ngayon ay ito namang mga biik ang ating huhilihin para dalhin dun sa bago nilang kulungan. Nilagyan natin ng harang ang gitna nitong kanilang kulungan para maliit lang ang space na kanilang matatakbuhan para madali natin silang mahuli. Haruan daw. Mahirap rin kasing hulihin itong ating mga alagang biik. Gawa ng maputik sila, madulas kapag huhulihin na sila. Yung isa nating tao ay hinatid na ang dalawang biik sa bago nilang kulungan. Ngayon ay manghuhuli ulit kami ng biik dahil mahirap kapag isa lang ang manghuhuli ng biik. Kaya tinulungan na natin. Batin mo. Yan ang ulo. Kanima lang yung ulo. Isa lang, mabigat. Sabi nga ng dalawa nating tao na inupahan, nitong kapatid natin na mangyan, ay parang nanguhuli daw sila ng haruan dito sa ating kulungan ng mga biik. Yung haruan ay dalag. Haruan lang ang tawag dito sa amin. Kaya parang nanguhuli daw sila ng dalag dito sa ating kulungan. Dahil mapuputik at madudulas ang ating mga biik, mahirap hulihin. Buti nga at natuyo na ang tubig dito sa kulungan ng mga biik. Ang ating mga alagang itik ay nailipat na rin natin. Dito natin nilagay ang kanilang kulungan sa likod ng kulungan ng ating mga alagang baboy. Yan na mga kamangyan, ang ating mga alagang biik. Lahat ay nandito na, nailipat na sa bago nilang kulungan. Medyo malawak-lawak na rin ang kanilang matatakbuhan. Ayan. May bubong na rin sila. Diyan natin sila pakakainin kapag maulan. At ang gilid ng kanilang kulungan ay lalagyan natin ng yero para proteksyon nila kapag malakas ang hangin. Ang ating mga inahing baboy at bulugan na si Max ay nandito na rin sa kanilang kulungan. Safe na sila ngayon kahit dumating pa ang malakas na ulan o ang bagyo. Yan mga kamangyan, sana ay nabigyan ko kayo ng idea kung paano nyo ililipat ang inyong mga alagang baboy. Kung ililipat nyo sila ng kulungan, hindi na kayo mahihirapan o bubuhatin pa ang inyong mga alagang inahin dahil mai-stress ito kapag binuhat nyo pa. Pwede ring makunan o maagasan kapag ito ay buntis. Paano mga kamangyan? Hanggang dito na lang muna ang ating video. Sa mga OFW na patuloy na sumusuporta sa aking channel, maraming salamat po. At sa mga subscriber at silent viewer, marami pong salamat. At sa ngayon pa lang nakapanood ng aking video, ako po ay humihingi ng pabor na huwag nyo pong kalimutang mag-like at mag-subscribe para lumago pa ang ating mumunting channel. Pakipindot na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa na video na ating gagawin. Maraming salamat mga kamangyan. Happy farming. Bye bye.